Hahayaan mo bang wasaking ng kasikatan ng tunay mong pag-ibig? Tandaan, hindi lahat ng ginto ay kumikinang at hindi lahat ng maganda ay may busilak na puso. Kilalanin si Justin Riego, ang CEO ng Riego Group of Companies, na pinagpipiyastahan ng lahat ng mayayaman at magaganda. Ngunit alam nyo ka, tinalikuran niya ang lahat ng alok ng pag-ibig. Ni si Abigail, ang sikat na socialite, ni Sofia, ang matalino't mabangong abogada, ay hindi niya pinansin. Bakit? Dahil may hinahanap siyang higit sa yaman at ganda. At makikita niya iyon sa isang babaeng araw-araw niyang nakikita, mulit ni minsan ay hindi niya napapansin sa tagalinis ng kanyang kumpanya. Pero ang pag-ibig na ito, siya ring magiging simula ng isang malalim na traidorya na babago sa buhay niya. Panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka ikaw na ang susunod na mabiktima ng inggit at kasakiman. Nasa tuktok si Justin. Siya ang simbolo ng modernong Manila High Society. Bata, mayaman, at higit sa lahat, mapagkumbaba. Hindi siya tulad ng ibang elite na lumaki sa layaw. Sa halip na mag-parties, nakikita siyang nagtatrabaho at ang tanging luxuries niya ay ang kanyang kape at ang tahimik na oras sa library. Araw-araw, sinesermonan siya ng kanyang lola, ang matriarch ng pamilya, tungkol sa paghahanap ng tamang asawa para sa negosyo. Ngunit paulit-ulit siyang tumatanggi. Hindi po ako magpapakasal para lang sa business alliance, Lola, ang palagi niyang sagot. Ang paborito niyang escape? Ang paglalakad sa mga kalye ng Maynila bago sumikat ang araw, kung saan nakikita niya ang pagpupunyagi ng mga ordinaryong tao. Ang nakalipas niyang buhay ang nagturo sa kanya. Ang ganda ng mukha ay panandalian, ngunit ang ganda ng kalooban ay panghabang buhay. Kabi-kabila ang mga babaeng humahabol kay Justin, ngunit dalawa ang laging umaaligid sa Riego Group. Una, si Abigail, socialite at heiress ng isang malaking real estate firm. Mayaman, sexy, at hayok sa atensyon. Ang inner struggle niya? Ang hindi matanggap na hindi siya magawang mapansin ni Justin. Sa likod ng kanyang mamahaling damit at alahas, may inggit at kasakiman siyang taglay. Ikalawa, si Sofia, Harvard-educated lawyer at ambisyosa na gustong sumakop sa Riego Group sa likod ng kanyang charm. Sa opisina, mabango at profesional siya. Ngunit sa mga janitor at security guard, isa siyang masungit at mapagmataas na babae. Ang flashback niya, ang pagtupad sa pangako sa kanyang matalik na kaibigan na sisiguraduhin niyang makakamit niya ang kapangyarihan sa anumang paraan. Dito pumapasok si Marta. Sa gitna ng high-tech at luxurious na opisina ni Justin, si Marta ang mukha ng pagod ngulit may dignidad. Gabi-gabi, masipag siyang nagtatrabaho, tahimik na naglilinis ng mga cubicles at opisina. May simpleng ngiti siya sa lahat ng mga kasamahan. Ang mini backstory niya? Isa siyang dating OFW sa Middle East na umuwi para alagaan ang kanyang may sakit na nanay. Ang kanyang sahod ay sapat lang, ngulit ang inner emotion niya ay kontento at umaasa. Napansin ni Justin si Marta isang gabi nang tumulong ito sa kanya ng aksidente niyang matapon ng kape. Hindi ito nagalit, bagkus ay ngumiti at sinabing, "Ayos lang po sir, trabaho ko po yan." Nagsimulang magkaroon ng kakaibang atensyon si Justin kay Marta. Nagtataka siya, paano nagawang maging masaya ni Marta sa kabila ng kanyang sitwasyon? Madalas siyang mag-iwan ng secret notes na may salamat at minsan, isang simpleng bulaklak sa mesa ni Marta. Ang simpleng gawain na ito ay nagbigay ng pag-asa sa puso ni Marta. Sa kabilang banda, nakita ni Sofia ang kakaibang pagbabago sa kilos ni Justin. Nagsimula siyang mag-imbestiga. Ang maling akala ni Sofia, may lihim na girlfriend na kasing yaman niya si Justin, kaya lalo siyang nagalit at nagsimulang magplano. Ang nakita lang niya ay isang janitor na may hindi pangkaraniwang ngiti. Isang ngiti na sinasabayan ng ngiti ng kanyang CEO.
Ang pagiging magalang at masipag ni Marta ang lalong nagpaibig kay Justin. Hindi niya nakita ang pagiging janitor. Ang nakita niya ay isang babaeng may busilak na kalooban. Sa mga lunch break niya, imbes na kasama ang mga board members, lihim siyang sumasama kay Marta sa rooftop ng building para magkwentuhan. Si Marta, sa simula, ay nahihiya at natatakot dahil sa status gap. Ngunit ang sensiridad ni Justin ang nagpalambot sa kanyang puso. Naging lihim ang relasyon nila. Ngunit ang mga mata ni Sofia ay ubod ng talas. Nagsimula siyang magtanong-tanong, magmanman, at lalong-lalo na magbayad sa mga kasamahan ni Marta at sa mga security guard para makakuha ng impormasyon. Naging masaya si Justin. Ang kanyang aura ay naging positibo at ang kanyang mga desisyon sa negosyo ay ubod ng talino. Lalo siyang hinangaan ng lahat. Ngunit ang mga babaeng naghahabol sa kanya ay hindi pa rin tumitigil. Si Abigail na nakita ang pag-angat ni Justin ay lalong nagpakita ng interes. Ang survival instinct ni Abigail ay nagtutulak sa kanya na gamitin ang anumang paraan para mapunta si Justin sa kanya. Kahit patraidorin niya ang sarili niyang pamilya. Nakipag-alyansa siya kay Sofia, isang tuso at delikadong desisyon. Nag-iisa ang kanilang layunin, wasakin ng anumang kaligayahan ni Justin na hindi nagmula sa kanila. Nagsimulang magtanong si Sofia. Sir Justin, I heard you've been spending time sa rooftop. May bago ka bang investor? Nagkunwari siyang concern sa kalagayan ng kumpanya. Palihim niyang tinatanong ang mga janitor kung sino ang kaibigan ni Justin. Dahil sa pagkalat ng tsismis sa opisina tungkol kay Justin, naging maingat si Marta. Naramdaman niya ang lamig at pagtataka ng kanyang mga kasamahan. Inner struggle ni Marta. Tama ba ang ginagawa namin? Baka masisira lang ang reputasyon niya dahil sa akin. Gusto niyang umalis. Ngulit ang pag-ibig niya kay Justin ay mas malakas pa. Sa wakas, nakuha ni Sofia ang ebidensya. Isang candid photo ni na Justin at Marta na magka-holding hands habang naglalakad sa parking lot. Nakuha ng isang bayarang gwardya. Ang galit at inggit ni Sofia ay naging determinasyon. Nagsimula siyang makipag-ugnayan sa rival company ng Riego Group at sa sarili niyang kasunduan kay Abigail. Ang plano? Gumawa ng financial scheme na magpapabagsak sa kumpanya. At itatago ito sa pangalan ni Justin, habang isasabotahe ang personal na buhay niya. Si Abigail ang magiging front sa mga social event, habang si Sofia ang utak sa likod ng pagtraidor. Isang gabi, hinarap ni Abigail si Justin sa isang charity gala. Nagkunwari siyang kaibigan at concern. Justin, may mga tao na hindi mo kilala ang tunay na kulay. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng inggit at pagkadesperado. Mag-ingat ka. Lalo na sa mga taong nasa paligid mo. Ang lahat ay nakikialyansa sa isa't isa. Hindi alam ni Justin na si Abigail ay nagbibigay ng babala na siya rin ang pagbabanta. Sa halip na matakot, mas lalo siyang naging matatag. Ang inner emotion niya, wala akong pakialam sa kanila. Si Marta ang totoong pag-ibig ko. Nagdesisyon si Justin. Sa halip na itago pa, gusto niyang ipahayag ang pag-ibig niya kay Marta sa buong mundo. Inihanda niya ang isang simpleng proposal sa rooftop, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Gabi-gabi niyang sinasabi kay Marta ang lahat ng kanyang plano. Ang kinalabasan? Ang leakage ng sensitive financial documents na nagpapakita ng isang fake investment scandal sa Riego Group. Isinabay ito sa proposal. Sa araw ng proposal, ang headline sa buong Manila ay hindi tungkol sa pag-ibig ni CEO Justin, kundi sa kanyang pagbagsak at pagkakasangkot sa fraud. Ang balita ay parang kidlat na tumama kay Marta. Hindi lang siya ang nakaramdam ng sakit, kundi pati ang kanyang may sakit na nanay. Agad na kumalat ang tsismis. Ang janitor ang nagdala ng malas sa CDO.
Ang inner struggle ni Marta ay lalong sumidhi. Naisip niyang layuan si Justin para lang iligtas ang CEO at ang kanyang pamilya. Isang flashback. Ang payo ng kanyang nanay noong nag-OFW siya. Huwag mong hahayaang ang pag-ibig mo ang maging bahilan ng pagbagsak ng iba. Nagdesisyon si Marta. Umalis siya at nag-iwan ng simpleng sulat na nagsasabing hindi siya karapat-dapat sa kanya. Nawala si Marta. Sa paningin ni Justin, ang pag-alis ni Marta ay lalong nagpalakas sa kanyang paniniwala na ang babaeng ito ay totoo at may dignidad. Pero ang pagkawala ni Marta ay lalong nagpatindi sa kanyang galit at pagdiisa. Sa loob ng Rigo Group, nagkaroon ng board meeting at pilit siyang pinapaalis sa kanyang posisyon dahil sa skandal. Si Sofia na nagkunwari pang nagtatanggol sa kanya ay siyang nagbigay ng pinakamalaking huling saksak sa pamamagitan ng pagpapakita ng fake evidence na si Justin ang nag-utos sa janitor na i-leak ang files. Sa gitna ng kanyang krisis, naalala ni Justin ang babala ni Abigail. Pero hindi ito si Abigail. Ang mga nakatagong kamay ni Sofia ang laging umaakting sa bawat pagbagsak niya. Habang nagtatago, nagsimulang mag-imbestiga si Justin. Hinaluhog niya ang mga old files at emails ni Sofia. Sa di inaasahang pagkakataon, may nakita siyang encrypted message ni Sofia sa isang IT guy na kanyang inutusan na i-hack ang system. Ang IT guy ay ang kanyang dating kaibigan na kinikilala ang pamilya ni Marta dahil sa kabaitan ng nanay nito nung youth days pa nila. Siya ang naging lihim na kaalyado ni Justin. Sa tulong ng IT guy na siyang secret ally, nakita ni Justin ang buong plano ni Sofia at Abigail, ang financial scheme, ang sabotage sa kumpanya, at ang traidorya. Hindi lang ito tungkol sa CEO position. Ito ay tungkol sa ganid at kasakiman sa power at revenge dahil sa pagtanggi ni Justin sa kanila. Ang inner emotion ni Justin ay naging steel. Ito na ang panahon para bigyan sila ng arma. Naghanda siya ng isang trap, isang mas detalyadong plano kung paano sila pabagsakin. Ang trap ay gagamit ng live feed sa isang board meeting na inayos ni Sofia. Araw ng board meeting para pormal na patalsikin si Justin at iluklok si Sofia bilang interim CEO. Lahat ay handa. Nakasuot ng simpleng damit si Justin, malayo sa kanyang dati na signature suit. Ang board ay galit sa kanya, ngunit si Sofia ay numingiti ng may panalo. Ang slow down the twist ay nagsimula. Nagbigay ng mahabang speech si Sofia tungkol sa integrity at honesty, isang kabalintunaan sa kanyang evil plans. Nagbigay siya ng PowerPoint presentation ng fake evidence laban ay Justin. Nang siya na ang magsalita, si Justin ay kalmado. "Salamat Sofia sa iyong pagsisikap," sinabi niya. Bigla, ang presentation screen ay nag-iba. Imbes na flawed documents, ang lumabas ay ang video footage ng lihim na pagpupulong ni na Sofia at Abigail kasama ang emails at chat transcripts na nagpapakita ng buong detalye ng sabotage at conspiracy laban sa kumpanya. Kasama rito ang fake evidence na ginamit laban sa kanya. Ang mga board members ay nagulat at galit. Si Sofia ay namutla at nanginginig. Hinarap ni Justin si Sofia, hindi nang may galit, kundi nang may awa. "Hindi ko maintindihan, Sofia. Binigyan kita ng respeto at tiwala. Ano ang ginawa mo?" Si Sofia, sa kanyang desperasyon, ay nagpupiglas. Sinubukan niyang isakdal si Abigail, ngulit ang video ay malinaw at nagpapakita ng parehong kasalanan nila. Biglang may pumasok. Si Abigail, na natakot sa paglantad, ay sumugod at nag-attempt na i-delete ang video. Nagkaroon ng gulo at ang maskara ng dalawang babae ay tuluyang nahubad. Sila ay nag-iyakan, nagmamakaawa at nagsisihan sa isa't isa. Hindi lang ang kasikatan ni Justin ang kanyang pinoprotektahan, ang dignidad ng trabaho at pamilya ng Marta. Ang pinakamalaking twist ay nang ilabas ni Justin ang katotohanan tungkol sa financial background ni Sofia at Abigail, na ang pinakamalaking kasalanan ay nagmula sa kanilang pagnanakaw sa kanilang sariling pamilya para lang maipakita ang kayamanan nila. Ang board ay nagdesisyon.
Agad silang pinatalsik sa kanilang mga posisyon at sinampahan ng kaso ng Riego Group at ng kani-kanilang mga pamilya. Matapos ang gulo, tumayo si Justin, punong-puno ng emosyon. Ang kanyang tagumpay ay hindi kumpleto kung wala si Marta. Dinamit niyang board meeting para linisin ang pangalan ni Marta. Pahayag niya, "Ang babaeng hinahanap ko ay hindi ang makapagbibigay ng yaman sa kumpanya, kundi ang makapagbibigay ng dignidad at busilak na puso sa akin." Walang kinalaman si Marta sa nangyari. Ang kaisa-isang kasalanan niya ay ang pagiging mas totoo kaysa sa mga taong nasa inyong harapan. Ang kanyang sinseridad ay humipo sa puso ng mga board members. Nagdesisyon siyang hanaping si Marta. Hindi naging madali ang paghahanap kay Marta. Nagtago siya sa probinsya, malapit sa kanyang may sakit na nanay. Si Justin, sa halip na magpadala ng tao, ay siya mismo ang naghanap. Ang kanyang pag-iisa. Kailangan ko siyang hanapin at sabihin ng lahat ng nangyari. Sa paglalakbay niya, napag-isipan niya ang mga aral na natutunan niya. Ang pagkapangyarihan ay hindi pera, kundi tunay na pag-ibig at pamilya. Natagpuan niya si Marta sa isang maliit na bahay sa probinsya, nag-aalaga ng kanyang nanay at nagtatanim ng mga gulay. Nang makita ni Marta si Justin, tumulo ang kanyang luha. "Bakit ka nandito, Sir Justin?" ang tanong niya. Sinabi ni Justin ang lahat, ang traidorya, ang pagbagsak ni na Sofia at Abigail, at ang katotohanan na hindi siya kailanman naniniwala na si Marta ang nagtraidor sa kanya. Ang resolusyon ng kanilang relasyon ay nag-ugat sa kapatawaran at pag-unawa. Hindi na siya nag-aalala sa status gap. Ang tanging mahalaga ay ang pag-ibig at katapatan nila sa isa't isa. Sina Sofia at Abigail ay tuluyang bumagsak. Hindi lang sila nakulong dahil sa fraud at sabotage, kundi ang kanilang social standing ay tuluyang nawala. Ang pinakamalaking karma ay ang pag-iisa nila. Ang socialite ay naging persona non grata at ang abogada ay tinanggalan ng lisensya. Ang kanilang paghihinti ay naging sarili nilang pagbagsak. Sila ay naging biktima ng sarili nilang kasakiman at inggit. Nagbalik si Justin sa Riego Group, ngunit hindi na siya ang dating CEO. Mas masipag siya, mas mapagkumbaba, at mas nakatuon sa pagtulong sa mga ordinaryong tao. Ipinakilala niya si Marta sa kanyang lola at sa buong board. Ang lola ni Justin, na naintindihan ang buong journey, ay buong pusong tinanggap si Marta dahil nakita niya ang tunay na pagmamahal at dignidad nito. Nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya sa probinsya. Si Marta ay naging Mrs. Riego, ngunit nanatili siyang mapagkumbaba at matulungin. Si Justin at Marta ay patuloy na nagtatrabaho. Si Marta, sa halip na CEO's wife, ay pinili niyang maging head ng CSR ng Riego Group na tumutulong sa mga OFWs at manggagawa na may mabigat na pinagdaraanan. Ang huling eksena ay masaya at payapa. Sina Justin at Marta naglalakad sa rooftop, nag-aalala sa isa't isa at nagpaplano ng kanilang kinabukasan. Ang traidorya ay natapos. Ang pag-ibig ay nanalo. Tandaan, ang ginto ay kumikinang, ngunit ang busilak na puso ay walang katumbas na presyo. Hindi ang kasikatan ang nagbibigay halaga sa pagkatao, kundi ang katapatan at dignidad sa kabila ng kasakiman at inggit ng mundo. Kaya mga Kabisaya, Katagalog, Kailocano at mga minamahal nating OFW dyan, natouch ka ba sa kwento ni na Justin at Marta? Ikaw, nabiktima ka na rin ba ng kasakiman? I-comment mo na ang iyong salaysing sa ibaba at huwag kalimutang i-like ang video na ito. I-share sa mga kaibigan mong naghahanap ng tunay na pag-ibig. At syempre, i-subscribe ka na sa ating channel at ipindut ang bell notification para hindi ka mahuli sa susunod nating nakakakilabot at nakaka-inspire na kwento. Hanggang sa muli!